Huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 26 to 38, and I read it for you. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month of her who was said to be barren, for nothing will be impossible with God." Then Mary said, "Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Then the angel departed from her. Maraming takot tayong nararanasan, nararamdaman, iba't iba ang sitwasyon, iba't iba ang ating pinanggagalingan. Ano ang takot na meron ka? Napagtanto mo na ba, naisip mo na ba kung saan nagmumula ang takot na ito? Marami sa atin ang takot na mawalan ng mahal sa buhay, marami sa atin ang takot mamatay dahil iniisip nila ang kanilang pamilyang iiwan. Marami sa atin ang takot na maghiwalay sila ng kanyang karelasyon, asawa, nobyo o nobya. Marami sa atin ang takot na mag-fail sa buhay. Iba't ibang takot. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin ang isa sa pinakamagandang kasaysayan at storya na mababasa natin sa Biblia. Ito po yung pagsugo ng Diyos kay Anghel Gabriel kay Maria. At nung kausapin ng Anghel Gabriel si Maria, ay doon nga ipinahayag ng anghel ang magandang plano ng Diyos. Si Maria ang pinili ng Diyos. Siya ay napuno ng grasya, punong-puno ng grasya, sapagkat siya ang magiging ina ng Diyos. Sa kanyang sinapupunan, doon sa 9 na buwan, mamamalagi ang anak ng Diyos at siya ang magluluwal kay Jesus. Pero isang reaksyon na napaka-normal ang naramdaman ni Maria. Merong takot sapagkat sinabi ng anghel, "O Maria, huwag kang matakot sapagkat ang banal na Espiritu ay bababa sa iyo." Napakaganda ng papel na ginampanan ng Birheng Maria sapagkat siya ang pinili ng Diyos. Ngayong araw na ito, ating pong ginugunita ang isa sa dakilang kapistahan, solemnidad ng kalinis-linisang paglilihi kay Birhen Maria. Inihanda ng Panginoon ang Birheng Maria. So hindi lamang po on the spot na sinabi ng anghel na, yan, ito ang magiging plano. Ngunit bago pa man isinilang si Maria, sa sinapupunan pa ng kanyang ina na si Santa Ana, ay doon nangyayari na. O even before the creation, Mary was already chosen to be the mother of the Lord. Kaya nga,
taos-puso ang paggalang natin sa ina ng Diyos. Alam po natin, tao po si Maria katulad natin. Pero siya ay nagkaroon ng espesyal na partisipasyon sa kasaysayan ng kaligtasan ng sangkinapal. Kaya nga, ngayong araw na ito, atin pong pasalamatan ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng isang ehemplo, ng isang halimbawa na sa panahon na tayo po ay natatakot, tayo ay mamulat nawa na kasama natin ang Diyos. At kung hindi ka pa satisfied doon sa realization na kasama natin ang Diyos, Emmanuel siya, at kung hindi pa tumimo sa iyong puso na nariyan ng Diyos, na huwag tayong matakot, lagi mong tatandaan, ang pangalan ay Jesus. God saves. Ililigtas tayo ng Panginoon sa anumang takot na mayroon tayong lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, iligtas niyo po kami sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng sakuna, sa lahat ng takot na mayroon kami sa aming mga puso at isip. Nawa ang iyong kapayapaan ang mamayani sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.